Okay, so magandang hapon po sa inyo mga kapatid. At yun, malakas ang ulan sa labas. So, okay lang yan. Painitin natin yung ating ano. So, ngayong hapon ito mga kapatid ay pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. At ang pamagat po ng ating pag-aralan ngayon ay pinamagatang The Gospel Call to Repentance and Service. So, napag-aralan natin ang mga nakaraan, yung gospel call to enter to the kingdom of God. Ngayon ay gospel call to repentance and service. So, pag sinabing repentance, magsisi at maglingkod. So, hindi lang magsisi, kundi maglingkod. So, tingnan natin yung Matthew chapter 3, verse 1. So, sabi doon, in those days came John the Baptist preaching the wilderness of Judea and saying, repent you, for the kingdom of heaven is at hand. So tayo po ay manalangin, ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay magkasama at magkatipon upang kayo po ay takilain sa banal mong pangalan. Sa pag-aaral ng inyong mga salita, nawa, Lord, nawa ang banal ng Espiritu ang magturo sa amin upang kami po ay magkaroon ng kalakasan espiritual. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po makita natin mga kapatid, no, na talagang ang pangangaral o pagpapahayag ng salita ng Diyos ay kailangan. Bakit to? Sabi po ng ating kapatid John the Baptist, sabi doon, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, makita natin, ito yung si John the Baptist, ito yung unang preacher na nag-preach about repentance. So, tinatawagan niya yung bayang Israel para magsisi sa kanilang kasalanan. Sabi doon, for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na yung paghahari ng Diyos. So, pag sinabing repent, saan sila magsisisi? Magsisisi sila sa tinatawag na pollution of the doctrines of men and from unrighteous living. Yun. Kasi nga, siyempre hindi porke born again, tama yung pamumuhay. Minsan, kahit born again, mali pa rin ang pamumuhay. Hindi pa rin nagsisisi. Kaya nga, importante mga kapatid, na tayo ay palaging nagmumuni-muni, membro na ako ng church, ako ba ay nagsisi na sa kasalanan ko? O baka nandun pa rin yung kamunduhan, nandun pa rin yung lust of the flesh. So ang panawagan, repent, magsisi. So Matthew 4:17, sabi doon ng ating Panginoon, from the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, makita natin na yung shadow ng Old Testament service ay inihula concerning sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, ito ay na-fulfill sa nung dumating ang ating Panginoon yung prophecy. So, the gospel has many purposes including saving God's people from ignorance. So, pag nag-preach ng gospel, maliliwanagan tayo sa pagiging ignorante natin sa mga salita ng Diyos. And from untoward generation and from the many pitfalls of life including false worship. So, dati tayo nagwo-worship, di ba, sa rebulto. Sinong may rebulto dati? Ako, ang laki ng rebulto ko dati. Yung bahay namin dati sa Mindoro, lahat ng sulok yata may rebulto. Pero nung nagbasa ako ng Bible, bawal palang sambahin ang rebulto. So, napalaya tayo na sa false worship dahil sa gospel o sa salita ng Diyos. So, tingnan natin, the gospel is directed to God's people. So, yung salita ng Diyos, yung gospel pala, ito ay para sa mga tao ng Diyos, hindi ito para sa mga patay. Ang pangangaral ay para sa spiritually alive na, sa buhay espiritual. Bakit to? Tingnan natin ang Mark chapter 16 verse 15.
Ang sabi po ng ating Panginoon, He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pag sinabing creature, ito ay buhay na buhay na yung kanilang spiritual. So the creature is the spirit-born children of God. Buhay na yung kanilang spiritual. Kaya sa Ephesians chapter 2 verse 10, For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. So makita natin na kapag ang isang tao ay buhay spiritually na, doon lang siya makakalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kapag ang tao ay patay, spiritually, hindi mo maaasahan yan. Kahit asawa mo pa yan, anak mo pa yan, magulang mo pa yan, pag hindi yan buhay spiritually, ay magulang mo lang siya sa laman. Yon, makakasama mo lang siya sa buhay dito sa lupa. Pero pag hindi yan pinili ng Ama, ay magkakahiwa-hiwalay talaga ng destinasyon. So, ang Diyos kasi ang nagtatagda doon. Pero ang importante, tayo, kung tayo ay kabilang sa iglesyang ito, ang panawagan po ay repent, magsisi. At tayo po yon. Naka-address po kasi sa mga tao ng Diyos. At ang sabi pa nga dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if any man be in Christ, so mga born again na po ito, mga na born again through the power of the Holy Spirit. Hindi ito na born again dahil sa pangangaral. Na born again ito unconditionally. Pag sinabing unconditionally, kahit bata pwedeng ma-born again yan. Baka may nauna pa nga mga bata kaysa matanda na born again na. Kaya makita mo yung kilos at galaw minsan ng mga bata, matanda, kung yan ay born again o hindi. Yun. Kasi nagmamanifest po yan. Hindi lahat ng nandito sa church born again. Yun. Hindi ko alam kung baka kaya siguraduhin natin kasi mahirap makasama. Sabi nga, baka makasama tayo ng vipers. May pang vipers. Mga ano yun, mga nung sinabi ng ating Panginoon. Pero Diyos lang naman ang nakakaalam. Nawa, wala dito, no? Kasi mahirap tayo may kasama na hindi born again. Bakit to? Pag hindi born again, anong sabi ng ating kapatid na Pablo? Sabi doon, sabi ng ating kapatid na Pablo, the natural man, ito yung hindi born again, receive not, hindi tatanggap eh. So kahit anong preach ko dito, pag hindi yan born again, nandito lang yan. Pero wala sa puso, wala sa isip, ang isip niya nasa sanlibutan pa rin. Kaya sabi doon, the natural man receive not. Kala mo, hindi tatanggap talaga eh. Nang alin? Receive not the things of the Spirit of God. Yun. Kapag nangangaral, wala ho talaga eh. For they are foolishness unto him. Neither he can know them, for they are spiritually discerned. Yun. Wala ho sa kanya yung makinig, wala sa kanya yung sa puso, yung salita ng Diyos. Spiritually discerned nga po siya eh. Wala ho siyang kakayanang unawain, wala siyang kakayaning makinig. Spiritually, may taingas siya physically, pero patay po ang kanyang spiritual. Kaya walang epekto sa kanya ang pangangaral. Kaya kapag naramdaman nyo na ganado kayo makinig, sign yun na buhay na ang spiritual nyo. Sign yun na born again na kayo. Pero kapag naramdaman nyo na, tama na pastor, tagal naman. Yun, may lakad pa ako. yun, parang 50-50 yung sitwasyon mo. Para bang pwede ka nang dalhin sa hospital. Yun, 50-50. Kaya nga dito, makita natin, ano yung makita natin? Unang-una, yung pangangaral ng mabuting balita ay directed to God's people. Para sa mga tao ito, kaya nga tayo hindi nangangaral kung sino-sino. Abang nangangaral tayo, sure na ang pangangaral natin ay buhay na spiritual. Para yung salita ng Diyos, hindi masayang. Di tulad namin dati, nung kami nasa Pentecostal, kahit sino na. Yun, bahala na si Batman. Pero hindi pala ganon. Ang pangangaral ay may direksyon kung kanino ipapangaral. Kaya makita natin, nang sabi ng ating Kapanginoon, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to
to every creature. Hindi naman yung every creature, kahit sino nang nilikha. Pwede para tayong mangaral sa aso, sa kabilyo, sa baka. Hindi po. Pag sinabing to every creature, tumutukoy po yon sa mga buhay na spiritual, mga born again na. Kasi sila po ay buhay na yung kalang spiritual na makakatanggap, makakarinig ng mga spiritual na bagay. So, pangalawa, yung the gospel message calls upon God's people to repent. Yun, magsisi. Kasi yun ang talagang panawagan, magsisi. From the Old Testament hanggang sa New Testament, ang panawagan ay repent, repent, repent. Kahit hanggang ngayon, repent. Ano ang sabi doon sa Mark chapter 6, verse 12? And they went out and preached that men should repent. Na lahat ng tao ay magsisi. Sinong tao doon? Yung mga taong pinili ng Ama, tinubos ni Kristo na born again, yun dapat nagsisisi. Saan daw tayo magsisisi? Sa mga maling mga ginagawa natin. Mamaya malalaman natin yan. Basahin lang natin itong mga talata. Acts 2:38. Sabi doon, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sa panahon ni Apostol Peter, nanawagan po siya, nagpipreach po siya. Bago niya sinabi ito, nagtanong yung mga tao. Kasi nangaral si Peter, nasaktan po sila. Ganun ba yung attitude natin mga kapatid, na kapag nasaktan tayo sa pangangaral, nagtatanong tayo sa pastor? Hindi na tayo nagtatanong. Ako, ayaw ko na mag-church yan. Natisod ako kay pastor. So, ito yung magandang attitude kapag nakakarinig kayo ng preaching at tinamaan kayo, Pastor, ano ho ba yung gagawin ko? Kasi tinamaan po ako sa preaching eh. Hindi na eh. Minsan hindi na nagtatanong eh. Sanin ko, Pastor, hindi na ako mag-attend dyan. So, hindi. Ganun ang attitude. Balikan lang natin sa Acts 2:37, yung attitude ng mga nakinig during the time ng pangaral ni Apostol Pablo, Apostol Pedro. Hindi attitude na magagad ka sa mga ngaral, magtatampo, at kaduluduluhan, lalayas ka doon sa iglesang kinaaniban mo. Ang sabi po doon sa 37, Now when they heard this, they were pricked in their heart. Galam mo, nasaktan yung puso nila nung narinig na yung pangaral ni Peter. Siyempre, pag ikaw tinamaan, parang ang sakit, di ba? Kapag ginagamot yung sugat, masakit talaga. Pero ito yung maganda sa kanila mga kapatid, kahit nasaktan sila ng pangaral ni Apostle Peter, ang sabi nila, "And said unto Peter and to the rest of the apostle, Men and brethren, what shall we do?" Diba? Magandang ugali yun. Diba, Brother Ariel? Pastor, ano bang gagawin ko? Brother Ariel, mag-abroad ka na. So, dapat nagtatanong sa pastor. Kapag mayroon tayong mali, tapos nasaktan tayo sa pinangaral, pwede tayong magtanong, ano ba yung gagawin ko, pastor? Kasi ganito, ganoon. So, siyempre ang pastor, hindi naman mag-a-advise yan sa ikasasama natin. Puro ikabubuti yan, kaya nga tinawag na pastor yan. Siyempre, yung pastor ng totoong iglesia. Kasi may mga pastor na iglesia ng demonyo eh. Di ba sa Bible, maraming false prophet, false Christ, false pastor, false apostle. Siyempre, hindi mo mahalata kasi puro praise the Lord, hallelujah lang yan eh. At pag uwi mo, libre 5 kilong bigas, libre grocery. Okay doon sa kabila, kay Pastor Romel, kahit minsan may palugaw, pero walang asin. So, alam mo yung minsan na gano'n ang ginagawa ng mga demonic demonization eh. Ginagamit yung material, pang-akit. So, huwag kayong maakit sa material, mga kapatid. Yan ang ginagawa ni Satan. Ang importante, totoo ba yung pinapangaral ng pastor? Kaya dito, makita natin, saan tayo dapat magsisisi? Yon, mga kapatid. Number 1, na dapat tayo magsisi, self-righteousness. Yon, may sarili tayong katuwiran. Alam na natin yung katuwiran ng Diyos. Kasi nga ang Bible, ibinibigay ho ng Diyos na yan ang
batayan ng katuwiran natin. Kaya nga, di ba, 2 Timothy 3:16, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable. Yun. Number 1, for doctrine. Number 2, for reproof. Number 2, for correction. Number 4 is for instruction in all righteousness. Sa lahat ng katuwiran, wala katayong sariling katuwiran. Kasi kung mga katuwiran ka, sinabi na nga ng Bible, itong ganon, aba hindi na katuwiran yon. Paglaban na sa totoong katuwiran. Kaya nga tayo, ang final authority natin mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay, ito, by Biblia. Pag walang sinabi ang Bible, bakit wala tayong instrumento? Pwede naman tayo maglagay ng organ, maglagay ng gitara. Kasi wala naman sinasabi ang Panginoong Jesucristo na magtugtugan sa loob ng church. Sinabi yan sa lumang tipan, pero sa bagong tipan, kahit isang talata, wala kang mababasa. Na kapag nagwo-worship, gumamit ng gitara, organ, wala ho eh. Bakit wala tayo special number? Pwede naman kumanta sister, sister, ngayon ay tinatawagan natin si sister na mag-solo. Yun. At tinatawagan natin ang pair family, mag-aalay ng awit sa Panginoon. Wala hong ganun mga kapatid sa atin. Kasi nga, walang command, walang example, ay ba't natin gagawin? So, yung katuwiran ng Diyos, yun ang dapat nating gagawin. Ano ba, sinasabi, ba't wala tayong pastora? Di ba? Sa iba, may pastora eh. Kasi nga, walang sinabi ang Bible, pinagbawal pa nga ng Biblia ang babae na magturo ni mamuno, pero ang dami ngayong mga churches, may pastora eh. Pero basahin nga po natin, 1 Corinthians chapter 14. Pinagbawal nga po ang pastora sa Biblia. Pero bakit sila ay may pastora? Ewan ko sa kanila. 34, sabi ng ating kapatid na Pablo, let your women keep silence in the churches. Inuutosan nga ng mga babae daw ay tumahimik sa mga iglesia. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. So, hindi pinapahintulot ng babae magturo ni mamuno sa loob ng church. Pero, di ba, mga pastoro ngayon, ang lalaki ng simbahan, di ba? Tapos yung mga lalaki nandun, nakikinig. So, under disaya. Ay, so, ang talang sa Bible, dapat ang mga babae tumahimik. Kaya nga sa Bible, wala akong apostol na babae. May nabasa ba kayo, may apostol na babae? Wala eh, 12 apostol nga eh. Kasama nga si Judas. Baliban lang kung si Judas ay alanganin. No? Di ba? Baka ganun yun. Hindi naman ganun, no? Talagang 12 apostol ang nakalagay. Hindi 12 apostola. Wala akong ganun. So, 1 Timothy, tingnan nga natin mga kapatid, yung sunod na sinabi ni Apostol Pablo, sa mga babae, kung pinapayagan ba. Chapter 2, verse 11. Sabi doon, let the woman, simula natin sa verse 10, but which to become it woman, professing godliness with good works. So yun lang ang command, maging makadiyos sa at mabuting gawa. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, ni magturo. Hindi pinapayagan. Nor to assert authority over the man, but to be in silence. Yun. Kahit sa bahay, sa church, sa bahay, yun. Kaya ka dapat ang madaldal sa bahay, lalaki. Pero sa mundo natin, sinong madaldal? Babae o lalaki? Binabaliktad yung ano ng Diyos. Dahil yun ang gusto ng Satanas eh. Baliktarin yung gusto ng Diyos. Kaya, doon sa Garden of Eden, doon nakatira si Adan at Eva. Yun ibinigay yung full authority. Kaya makita natin doon sa Genesis, tingnan natin yung nangyari po doon. Sa Genesis, yung napag-aralan natin ito dati, last Sunday, yung about rebellious heart. Chapter 3 at chapter tingnan natin yung chapter 3, yung sabi doon sa
And the Lord, 13, the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this above every beast. So basahin lang natin yung para sa babae. And said, who told thee, I commanded thou shouldest not eat whom thou gavest. So yun, nagturuan na. Pero makita natin na yung babae ay ang authority ay nasa lalaki. Kaya nga ang unang nilikha, ang lalaki si Adan. So, kung titingnan po natin, yung tinatawag na self-righteousness, sabi po ni Apostol Pablo, Romans 10:3, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yun. So, ang importante sa atin mga kapatid, magpasakop tayo sa katuwiran ng Diyos. Kung anong gusto ng Diyos, kasi nandito na po lahat eh. Wala na ako tayo pwedeng i-question, nandito na lahat. Magtanong ka, Pastor, paano ba maging mapayapa ang buhay? Yun. Palagay niyo mga kapatid, paano maging mapayapa ang buhay? Sumunod ka lang sa Diyos. Yun lang, talaga eh. Lahat. Paano i-bless ni Lord? Sumunod ka sa Diyos. Puro ang sagot, sumunod ka sa Diyos eh. Yun. Paano, Pastor, ako iingatan ng Diyos? Sumunod ka rin sa Diyos. Wala akong ibang sagot. Kundi sumunod talaga sa Diyos. Diba sabi doon, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Sa 26, and He shall direct thy paths. Yun. Do not lean in your own understanding. Kaya yung tinatawag pong self-righteousness, laban ito sa karatuwiran ng Diyos. Kaya kapag natutunan natin ang isang bagay, huwag tayong mangangatuwiran, huwag tayong mag-complain. Nung sinabi ng Diyos na magbasa ng Biblia, katuwiran ng Diyos yun eh. Gusto ng Diyos na tayo lahat ay nagbabasa ng Biblia araw at gabi. Nung sinabi ng Biblia na manalangin tayong walang patid, dapat na nanalangin tayo. Hindi yung, hindi naman ako nakikita ni Pastor, parang si Pastor tuloy ang Diyos. Samantalang ang utos na magbasa, manalangin, umatid ng fellowship, ang Diyos po, hindi naman ako eh. Kaya lang, saan nagtatampo? Sa Diyos ba o sa Pastor? Minsan sa Pastor, you know? Samantalang binabasa lang natin yung talata para sa ikabubuti, ikalalago, at i-encourage natin mga kapatid. Kaya number 1 na dapat tayo magsisi doon sa sarili natin katuwiran. Yun, wag natin pairalin yung ating sariling katuwiran. Di ba sinabi mo, Lek, magbasa ng Bible. Sabi pa, baka mga tuwiran sila, may ginagawa pa ako, Pastor eh. Pwede siyang mga tuwiran. Pwede naman, Pastor, isang beses sa isang taon eh. Oh. Pwede siyang mga tuwiran. Kaya lang, katuwiran lang niya yon. Pero ang sabi ng Bible, magbasa araw at gabi. So pag sinabing katuwiran ng Diyos, hindi natin pwedeng labanan. Pag nilabanan natin ang katuwiran ng Diyos, may kaparusahan po yun. Kaya i-check natin, baka yung nangyayari sa atin, ito ay parusa na ng Diyos sa atin. Yun. Pwede namang 3 ang bagay na nangyayari sa atin, parusa, pagsubok, o pagpapala. So, alin sa 3 ang nangyayari sa atin? Siyempre, gustong-gusto natin alin mga kapatid. Pagpapala, pero yun pala, pinapalo ka na. Pagpapala pa rin yan. So, ano pa yon? Pagmamahal, yung 3 yun mga kapatid, pagmamahal pa rin sa atin lahat yun. Simulan natin, pagpapalo. Bakit ka pinapalo? Sabi ng Bible, kapag tayo pinapalo, mahal tayo ng Diyos. Hebrews chapter 12. Huwag tayo magtatampo sa Diyos pag napapalo tayo. Bakit to? Tanda na tayo'y mahal ng Diyos. Tingnan po natin yung katuwiran ng Diyos. Chapter 12, verse 6. Sabi po dito, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Yun. Pinapalo pala ng Diyos yung tinuturing niyang anak. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom
the Father chasteneth in not. Siyempre, dalawa yung klaseng palo. Pwedeng talagang literal na palo. Yung iba naman ay ano na lang, sermon. Yon. Anong gusto nyo, sermon o palo? Mamili kayo. Yung sermon lang, pagsasalitaan ka lang, ganito, ganito, o papaluin kayo ng patpat na napakanipis. Ako talaga, naranasan namin sa magulang yun. Kaya yung disiplina, talagang ano eh. Pagdating ng halimbawa, alas 6, dapat nasabay ka na before yung 6. Hindi pwedeng alas 6, gagala-gala ka pa dyan. Dapat talaga mayroong disiplina. Ano pa? Ano pa anong sabi doon? But if without chastisement whereof all are partakers, then you are bastards and not sons. So, malawak po yan na kapag nakaras tayo ng pagpapalo, pagmamahal po ng Diyos sa atin yon. Pangalawa, yung pagsubok. Sinong nakaranas ng pagsubok, mga kapatid? Ano ba naranasan nyo? Pagpapalo o pagsubok? So, pag sila pagsubok, wala ka namang ginagawang mali. Yun, talagang faithful ka sa Panginoon. So, pag nangyari sa iyo isang bagay na parang hindi pangkaraniwan, katulad nangyari kay Job, tapat siya sa Panginoon, di ba? Wala nga, sabi nga ng Panginoon kay Satanas, wala ka matuwid yun. Eh, di ba, ginawan siya ng issue ni Satanas. Sabi niya sa Satanas, naglilingkod lang naman sa iyo dahil pinagpapala. Kaya mag-ingat kayo sa pagpapala kasi baka gamitin na yan ni Satanas para i-down ka. Yun, baka pinagpapala ka na, okay na. Huwag ka na mag-church. Huwag ka na manalangin. Huwag ka na pinagpapala ka nga kahit di ka magbasa eh. Baka gamitin ni Satan yan, no? Kaya kahit pinagpapala ka, abay, maging ano ka pa rin. Focus ka sa Panginoon. Kasi siya ang nagbibigay ng pagpapala eh. Kaya makita rin si Job, siya ang pinakamayaban doon sa lugar niya. Ang dami niyang mga hayop. Pero sa isang kisapatan, nawala yon, bahay niya, mga anak niya namatay. Pero hindi siya nagdamdam sa Diyos. Ano ang sabi niya, mga kapatid? Tingnan natin ang Job. Hindi siya nagdamdam, hindi niya sabing, bakit ako, Lord? Bakit sino ba? Bakit ako, Lord? Dapat si pastor na lang. Hindi po, tingnan natin yung salita ni Job dito, mga kapatid. Na ito nakaka-encourage po kasi si Job kasi sa din ng nangyari sa kanya, pero ito yung makita natin sa buhay niya dahil nauunawaan niya yung katuwiran ng Diyos. Tingnan natin. Sabi doon ni Job chapter 1, sa last verse, sabi doon, matapos na mag-report yung mga tauhan niya, may nabuhay eh. May itinira. Sabi doon ni Job, chapter 1, verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Yun yung ginawa niya nung mabalitaan niya na nawala yung kanyang mga ari-arian, namatay yung kanyang mga anak, at nawasak yung bahay niya. Anong ginawa ni Job, mga kapatid? Arose, tumindig, and rent his mantle and shaved his head, and fell down upon the ground and worship. Alam mo yun, mga kapatid? Magagawa ba natin yun, mga kapatid? Nakapag dumating na dilubyo sa buhay natin, worship tayo sa Lord. Lord, kayo po makapangyarihan sa lahat, sinasamba ko po kayo. Yun ang ginawa ni Job. Hindi siya nag-react na, bakit ako pa, Lord? Marami naman dyan. Bakit hindi na lang si pastor? Hindi wala mo siyang ganong reaksyon. Sumambas siya sa Diyos, mga kapatid. Kasi alam ni Job na nangyari na eh. Ano magagawa mo? Ang gawin natin, sambahin natin ang Diyos dahil siya yung makapangyarihan sa lahat at baka yung problema natin masolusyonan sa pamagitan ng ating Panginoon. Kasi wala naman talaga tayong solusyon dyan. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa sa problema natin maliban na ang Diyos ang magbigay ng solusyon. Ano pa? Si Satanas, di naman titigil yan eh. Sabi ni Satanas, bumalik uli. Kasi nakita niya, okay si Job hindi ko talaga magapi-gapi So, bumalik uli siya. Sabi ng payo, nakita mo? Di ba? Wala siyang katulad. Siyempre, si Satanas, di naman titigil yun eh.
Kailan mang naglilingkod sa iyo yan kasi walang sakit. Subukan mong bigyan siya ng sakit at pag hindi, isumpak ka niya. O ganun nga. Sabi ng Panginoon kay Satanas, sige, gawan mo siya ng huwag mo lang siyang patayin. So nagkasakit si Job, mula ulo hanggang paa. Yun. Pero ito na naman ang sagot niya. Ito na naman yung dulo. Sabi doon, sa chapter 2, sabi doon, basahin lang natin yung nauna pala. Sabi doon, it said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave it, and the Lord had taken away. Blessed the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. So, alam mo, sa dami ng nangyari kay Job, di siya nagkasala. Hindi niya sinisi ang Diyos, mga kapatid eh. Sa halip ay sumamba po siya. Tapos siyempre, yung ngayon nangyari, di na naman tumigil. Tapos, nagkasakit. Tapos sa verse 12, and when they lift up their eyes afar off and knew him not, they lift up their voice and weep, and tear up his mantle and sprinkle dust upon their heads toward heaven, to sit down with him upon the ground 7 days and 7 nights, and not speak of words until 4 days so. His grief was very great. Alam mo yan, no? Very great yung kanyang nararamdaman, mga kapatid. So, pero, sa kaduluduluhan, hindi pa rin siya nagkasala at pati yung asawa niya, di ba? Halos, sabi ng asawa niya sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Siguro, nagsasawa ng mag-alaga sa kanya, may sakit eh. So, tayong mga asawa, kapag nagkasakit yung asawa natin, huwag tayong magsawang alagaan. Kaya nga, sabi doon, until death eh. Tapos pag magkaroon lang ng ubo-ubo umuwi ka na sa nanay mo. Umuwi ka na tayo. So tayong may obligasyon na mag-alaga. So yung righteousness ng Panginoon, yun ang ating panindigan. Katulad ni Job na nanindigan sa katotohanan. So pangalawa na dapat tayo magsisi, yung tinatawag na ungodly living. Yung hindi maka-Diyos na pamumuhay. Ito, rampat ito sa mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, na Kristiyano na lang sa pangalan. Pero sa pamumuhay, ungodly na. Hindi na maka-Diyos talaga na pamumuhay. Kaya sabi doon, Matthew 3:7, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come. Tapos sabi doon, bring forth their fruits, meet for repentance. Ang hinahanap ng Diyos yung fruit ng ating totoong pagsisisi. So, totoo ba talaga mga kapatid na nagsisisi na tayo? Kaya kayo nandito mga kapatid, nagsisi na ba tayo sa mga kasalanan natin? O baka nahila lang tayo? O baka napilitan lang tayo? So, ang gusto ng Diyos, makita talaga yung bunga, yung fruits ng pagsisisi natin. Pag sinabing pagsisisi, repentance, turn away from sin talaga, tatalikuran mo yung dati, ginagawa mo na. Dati, chismosa ka. Ano ang chismosang mamatid? Yung sinisiraan mo, yung ibang tao. Ngayon, baliktad na. Ang chinichismis mo na, sino? Ang Panginoon. Anong pakialam natin sa ibang tao, mga kapatid? Hindi naman, kung ano man yung problema nila, para makatulong ka sa kanila, ipag-pray mo yung taong may problema. Hindi yung ichichismis. Kakakaraniwan sa mundo, di ba? Alam mo, nakita ko si pastor, may kasama. Hindi naman niya asawa. Siguro may relasyon na sila. So, alam mo, nag-conclusion ka kaagad. So, kailangan may confirmation. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, tayo ay kailangang nandun sa tinatawag na pamumuhay na maka-Diyos. Kasi dito, ang pagsisihan natin, ungodly living, pamumuhay ito eh. Sabi na nga, Panginoon, nakita niyo yung mga Pariseo, mga Sadduceo, para magpabautismo, pero sabi ng Panginoon, abay, ipakita mo ninyo yung bunga. Kaya nga, yung gusto magpabautismo,
kailangan makita muna natin yung fruits. No? At after baptism, kasi pwede namang magkunwari na para mabautismuhan, magpapakita muna ako ng ano. Pero after baptism, yun pala hindi realidad, hindi totoo. So kailangan, before baptism, after baptism, makita talaga sa atin yung fruits, yung bunga, na tayo talaga yung nagsisisi sa kasalanan natin. Hindi pwedeng pagtalikod dito sa galing sa church, iba na naman ang pagkatao mo. Yon. Dito parang napakabanal natin. Pero paglabas, nandun na naman ang worldly. So parang, ang nangyayari, nasa dilim ka, na liwanag, nasa dilim. Pareho mong hinayakap yung liwanag at saka dilim. Ay samantalang binigyan na nga tayo ng warning ng Biblia, 2 Corinthians chapter 6, na hindi dapat tayo nakikipamatok sa hindi kapananampalataya. Ibig sabihin, nakikipamatok, kung nai-enjoy mo yung company ng unbeliever, abay, pambihira yon. Kasi ang unbeliever, wala namang spiritual yon. Kapag kasama mo, mas natutuwa kapag kasama pag unbeliever. Pero pag believer, parang init na init ka. So delikado po yon, parang hindi na ho tama. Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ang sabi doon, be you not unequally yoked together with unbelievers. Alam mo yun? Pinagbawal talaga. For what fellowship? So wala talagang fellowship. Maaring kakumentuhan mo siya, pero walang mabubuong fellowship mo doon. Kasi hindi mo nga kapananampalataya. With had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? Alam mo yan, unbeliever siya, ikaw believer. Ang katumbas ng believer, nasa liwanag. Katumbas ng unbeliever, nasa dilim. Tapos nagsasama kayong dalawa. Pwede bang pagsamahin ang liwanag at saka dilim? Hindi pwede, kaya nga, ang liwanag, ang araw, araw talaga. Pag gabi, gabi talaga, kasi hindi pwedeng magsama yung gabi at araw. Ganon din sa atin, mga kapatid. Ang believer at saka unbeliever, hindi talaga pwedeng magsama at sigurado doon, may isa doon talaga na makikipag-compromise. Ibig sabihin compromise, bibigay yung isa doon. Halimbawa, yung isa, unbeliever, yung isa believer, pwedeng yung believer, makiayo na lang doon sa unbeliever para enjoy sa buhay. So, pwede namang yung isa, makiride na lang sa'yo para walang gulo. So, ganun ang minsan ang nangyayari. Ride na lang ride. Pero, hindi mo maganda yon. Kaya nga sabi doon sa talata, mga kapatid, yung ungodly living, hindi ho sa Diyos ito. Tapos pangatlo, ito yung pangatlo, yung self-priorities. Number 1, di ba? Self-righteousness. Pangalawa, ungodly living. Pangatlo na ating pagsisisihan, yung self-priorities. Hindi ho tayo nag-self-priorities. Ang priority natin, yung Matthew 6:33. Ano yung nakalagay doon? But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ang priority natin. Ang prioritahan natin ay seek you first the kingdom of God and His righteousness. Yun talaga yung prioridad natin. Hindi natin prioridad yung pansarili nating pansarili. Kasi kung isipin mo, pansarili lang, at hindi mag-glory ang Lord, abay, huwag mo nang ituloy. Mapapahama ka dyan. Bakit to? Ang sabi ng ating Panginoon, seek you first the kingdom of God. Palaging uunahin sa lahat ng aspeto ng buhay. So, ano ba? May panawagan po. Saan ng panawagan? To serve the Lord. Maglingkod. Kaya hanapin natin ngayon, mga kapatid, naglilingkod na ba ako sa Panginoon? Yun. Kailangan maalaman natin, kaya tayo tinawag ng Diyos para maglingkod. Kaya makita natin sa Matthew 11:28 hanggang 30. Anong sabi doon? Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. So, ang
pag naglilingkod tayo sa Panginoon at nasa Panginoon tayo, nandun yung kapayapaan, nandun yung kagaanan ng buhay. Pero pag wala tayo sa paglilingkod, naku, parang napakabigat ang buhay, mga kapatid. Parang, di mo malaman kung di mo maintindihan yung estado ng buhay mo eh. Kasi nga, wala ho tayo sa paglilingkod. Kailangan tayo ay nandun sa tinatawag na serve the Lord. Paano tayo magse-serve? With all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kaya nga, prioridad natin ang paglilingkod sa Panginoon. Yun ipa-priority natin. Romans 12:1. Anong sabi ni Apostol Pablo? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yun, yung reasonable service pala ay yung ibigay natin ang sarili sa Diyos. At makita natin kahit yung mga Macedonian church, yung napakahirap gawin nagawa nila. Bakit to? Unang ginawa nila, binigay nila yung sarili sa Diyos. Yung isang mahirap na bagay, hindi mo talaga magagawa yon hanggat di natin na ibibigay yung sarili sa Panginoon. Di ba, mahirap magbasa, mahirap manalangin, mahirap magbigay. Lahat yan, mahirap sa mga hindi na ibigay yung sarili sa Diyos. Pero tingnan natin yung Macedonian Church. Bakit nagawa nila yung mahirap na bagay? Ito kasi ang ginawa muna nila. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 8. Sabi po doon, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial, kaya mo yun? Sila ho nakaranas ng great trial, mga kapatid, yung Macedonian Church. Tapos ano pa? Great trial of affliction, the abundance of their joy, and their deep poverty. Kala mo itong Macedonian Church, great trial, tapos nakaranas sila ng deep poverty. Ano ba yung deep poverty sa Tagalog? Matinding kahirapan. Tayo ba na sa matinding kahirapan? Wala pa naman eh. Nakakain pa nga tayong 3 times a day. Baka hindi nga 3 times a day, baka 5 times a day. Ito, matinding pagsubok, matinding kahirapan. Pero makita natin sa kanila, ano pa? Unto the riches of their liberality. Napaka-generous nila pagdating sa pagtulong. Bakit to? Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Ito yung generous sila. Yung sila po ay nakatulong sa mga banal. Verse 5, bakit nagawa nila yun, mga kapatid? Sa gitna ng kahirapan, matinding trials, sabi ng Bible, and this they did, not as we hope, but first give their own self to the Lord, and unto us by the will of God. Yun pala, mga kapatid, ang sekreto. Yung mahirap na bagay na dapat gawin natin, hindi natin magagawa, hanggat din natin na ibibigay yung sarili sa Diyos. Mahirap at mahirapan po tayo. Kahit anong pangangaral ng pastor, magkapaus-paus ako dito, but pag tayo po, hindi natin na ibigay ang Diyos, maghihiwa-hilay tayo na hindi mo nagagawa yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, hindi natin na ibibigay ang sarili sa Diyos. Na may iba tayong prioridad. Sabi doon, yun ang dapat natin pagsisihan eh. Self-priorities. Kaya ang priority natin, saan mga kapatid? Dapat ay sa Panginoon. Seek you first the kingdom of God. Yun ang dapat priority natin. Para makapaglingkod tayo ng totoo sa Diyos. So, sunod, the gospel calls us unto the fellowship of God. Yun, 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Kapag tayo ay nagpe-fellowship, kapag tayo nandito, talagang nandun po yung tinatawag pong yung pagmamahalan. Kasi pag wala ka dito, wala akong fellowship yan, mga kapatid. Yun, kaya nga,
ini-encourage natin lahat na talagang pagdating ng fellowship, talagang nandito po sa actual na fellowship. So, okay lang yung may reason kung hindi makadalo ng fellowship. Pero kung wala ka rin namang malalim na dahilan para hindi dumalo sa fellowship, talagang dapat mag-fellowship, dumalo ka kasi utusunan Diyos yan eh. Hebrew 10:25. Ano po yung sabi doon? Na huwag kakaligtaan. Yun, utuso talaga. Na huwag kakaligtaan ng alin? Yung fellowship. So, tinangan natin Hebrew 10:25 mga kapatid. Sabi doon sa Hebrew 10:25, for not forsaking the assembling of ourselves together. Yun, huwag kakalimutan daw. As the manner of some us, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Di ba? Sabi doon, huwag kakalimutan ang pagdalo ng pagtitipon. So, dadalo talaga. So, yung mga naka-join sa Google Meet, kung hindi naman talaga importante at wala namang emergency, walang necessity, hindi mo kailangang mag-absent na dumalo. Talagang kailangan dumalo kasi utos talaga ng Biblia. Sa Amerika, mga batid, mga Primitive Baptist doon, nagbabiyahe po sila ng 1 hour sa eroplano para makadalo lang ng pagsamba. Yun. 1 hour sa eroplano para makapagsamba lang sila sa Panginoon. Ganon sila kataas ang commitment pagdating sa Panginoon. So, ganun din dapat tayo. Wala dapat tayong pagkakaiba sa kanila. Tayo'y anak ng Diyos, tayo'y pinili ng Ama, tinubos tayo ni Kristo, na born again tayo through the power of the Holy Spirit. Wala tayong pagkakaiba, lahat tayo pare-parehas na kailangan magkaroon ng commitment sa paglilingkod sa Panginoon kasi yun ang hinahanap ng Diyos, yung commitment natin sa Kanya. Sabi doon, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship. Tinawag tayo para sa fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Amos chapter 3 verse 3. Ask the question, can two walk together except they be agreed? Yun. So, kailangan tayo ay nagpe-fellowship sa isang espiritu, isang paniniwala, isang pananampalataya. Kasi mahirap yung kanya-kanya tayong pananampalataya, iba-ibang paniniwala, hindi ho talang tayo mag-agree. So, ano yung punto dito mga kapatid? Tingnan natin sa 1 John chapter 1 verse 3. That which we have seen and heard, declare we unto you, that you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. This then is the message we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Kita mo, kapatid, yung sabi ni Apostol Juan dito, fellowship with God comes with living our lives according to the Word of God. Hindi tayo pwede mag-fellowship sa Diyos na yung pagbuhay mo ay hindi po kaakibat sa aral ng Diyos. Kahit nandito tayo, nandito ka, pero may ginagawa kang mali, wala kang fellowship sa Diyos noon. Parang sabi nga ng Panginoon, maikli ba ang kamay ko para hindi ko kayo abutin? Isaiah 59:1 and 2. O ako ba'y bigi para hindi ko kayo dinggin? Ngunit dahil sa inyong kasalanan, susin, kasalanan. Sinong sinasabihan? Ang bayang Israel. At ito ay larawan din natin ngayon mga kapatid. Maraming kapatiran. Talagang sa halip na sumunod sa Diyos, ang pinapairal yung self-righteousness. Yon, sariling katuwiran. May katuwiran na nga ibinibigay ang Diyos, mga katuwiran pa tayo. Sinabi na nga ng Diyos na ganito ang gawin. Pero tayo, para tayong Israel din na matigas ang ulo. Kaya makita natin sa Hebrew chapter 3, tinang po natin, kung ano sinasabi ng Bible.
Hebrew chapter 3, verse 7. Sabi po ng ating kapatid na Pablo, sa verse 6, but Christ as a son over his own house, whose house are we? If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope, firm unto the end. Wherefore, ito mga kapatid, pakinggan nyo. As the Holy Ghost saith today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation and the wilderness. Verse 9, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore, I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Alam mo yun, mga kapatid, no? Yung bayang Israel, ang dami ng ginawang mga himala ng Diyos sa bayang Israel. Pinalaya sila, pero ito pa rin ang ginawa nila sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, so I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Kaya makita mo, yung mga taong walang kapayapaan, wala talaga ng kapayapaan sila. Sabi ng Panginoon, hindi sila makakapasok sa kapahingahan. Bakit to? May ginagawang mali eh. Kaya check po natin ang sarili natin, bakit wala tayong kapayapaan? Baka ang problema natin, wala nang problema ang Diyos. May problema po tayo. Baka yung katuwiran ng Diyos, nakakalimutan na natin. Tapos sabi niya, take it, brethren, lest be any of you an evil heart of unbelief. Yun, evil heart, naging masama ng puso at nawala na ng pananampalataya. Ano pa? Sabi doon, in departing from the living God, lumayo na sa buhay na Diyos. Naging masama ang puso, nawala na ng pananampalataya, at na umalis na sa piling ng Diyos. Di ba? Ang daming nangyari ganito mga kapatid. Dati, dami natin dito eh. Pero ang nakita ko mga kapatid, yung mga nawala dito, gumagawa talaga ng mali. May ginagawang mali. Minsan may ngangatuwiran lang, natisot ako kay pastor, natisot ako kay sister. Pero kung iimbestigahan mo yung buhay nila, may ginagawang mali talaga eh. Kaya wag tayong magbibiro sa paglilingkod sa Diyos. Mamamalayan mo na, aalisin ka talaga ng Panginoon dito. At pag inalis ka ng Panginoon, makita natin yung mga taong inalis ng Panginoon, naging miserable ang buhay, minsan kinuha na talaga ni Lord. No? At walang kapayapaan yung mga taong yon na mga inalis ng Panginoon. Bakit to? Galam mo, hindi ka sumusunod sa Diyos. Sabi dito, masama yung puso, nawala ng pananampalataya, lumayo sa buhay na Diyos. Ba't tayo lalayo sa Diyos, kapatid? Saan ba tayo pupunta? Di ba, nung nangaral na ang ating Panginoon, daming natisod sa Kanya eh. Ang sabi ng Panginoon, o kayo, laalis din ba? Anong sagot ni Peter? Saan kami pupunta? Sabi ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung alam mo na, aalis ka sa iglesia. Ang iglesia, ito yung katawan ng Panginoon. Pag ikaw yung umalis sa iglesia, umalis ka rin sa Panginoon. Saan ka pupunta? Di magiging worldly ka na. Magpapakasasa ka sa kamunduhan. Kasi pag nandun ako kay pastor, ang higpit naman, ang daming bawal. Hindi ho at akong nagbabawal. Ang nagbabawal ang salita ng Diyos. Kung ako lang, ang dami ko rin gustong gawin sa buhay mga kapatid. Sanay ako sa worldly. Sanay ako sa kamunduhan. Pero i-give up ko na. Bakit? Ang dami ko nang ginawang mali. Ngayon lang ako makakabawi sa Diyos. Tayo lahat mga kapatid, bumawi tayo sa Diyos. Kasi sabi nga, kung bibigyan ka ng isang araw ng Diyos, anong gagawin mo sa isang araw? Ano yun? Itong araw na lang, mabubuhay ka. Anong gagawin mo sa isang araw na yon? Kaya palaging iisipin natin na yung araw na ito, yung huling araw ko na. Para yung ibigay mo na ang dabi sa Panginoon kasi hindi mo ka alam yung araw ng bukas eh. Sabi ng Panginoon, walang nakakaalam ng araw ng bukas. Matthew 6:34. Huwag mo isipin, ako bukas, ganito. Yung pagpunta nga natin sa Bulacan, di natin alam kung matutuloy o hindi. Kung matutuloy, palooban ng Diyos. Kung dumating na ang Diyos, talaga matutuloy yun. Kasi kung papunta na tayo sa langit eh.
Pero ano sabi ng Panginoon? Take it therefore not for the tomorrow. Alam mo yun, no? Hindi natin pwedeng sabihin, ay, matutuloy kami bukas. Palagi ang sagot doon, kung kalooban ng Diyos. Yun. Matutuloy ba tayo bukas? Hindi. Sa kalooban ng Diyos. Yun ang sagot. Ika, matutuloy tayo, Renz? Bukas? Matutuloy tayo? Sa kalooban ng Diyos. Yun ang palaging sasagot natin. Kasi pag sinabing, opo, ay parang sigurado tayo. Hindi naman tayo ang Diyos. Kasi ang Diyos lang nakakaalam ng ating hinaharap. Alam mo, yung mga binata, ay gusto kong makasawa, pastor. Dapat ang palaging dulo nun, sa kalooban ng Diyos. O pag sinabing kalooban ng Diyos, dapat ang papakasawa mo ay believer. Kaya mo, sabi mo sa kalooban ng Diyos, tapos nakasawa ka na unbeliever. Tapos banggit mo pa sa kalooban. Ay ang kalooban nga ng Diyos, pag believer, dapat ang asawa mo, believer din. Ang lakas mong magsabi sa kalooban ng Diyos, ay ang kalooban nga ng Diyos, huwag kang makikipamatok sa hindi ka pananampalataya. So, panghuli mga kapatid, dito tayo magtatapos. Sabi doon sa, basahin ulit natin yung 1 John 1:3, that which we have seen and heard, declare unto you that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things, ito maganda, write we unto you that your joy may be full. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. Verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Alam mo yun mga kapatid, no? Pag sinasabi natin may fellowship tayo, at tayo ay namumuhay sa kadiliman, sinungaling daw tayo mga kapatid. And do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, the Son, cleanseth us from all sin. Kaya makita natin mga kapatid, na yung tinatawag pong gospel call to repentance and service, ito talaga, applicable pa rin ito sa ating panahon ngayon. Kahit ito ay panawagan ni John the Baptist, panawagan ng ating Panginoon, panawagan ng mga apostol, ito rin puro ang panawagan sa ating panahon na magsisi at maglingkod. Yun, magsisi at maglingkod. Dapat tayo ay patuloy na ganun ang ginagawa natin. So, yan lang po mga kapatid sa hapong ito. At tawa po tayo ay na-encourage para tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. So, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. At paawit si Renz ng isang awit. Pagkatawid. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po din sa mga mensahe mo na aming napag-aralan ngayon. Nanawa ito po ay nagbigay sa amin ng encouragement na magpatuloy, na makita namin kung anong pagkakamali namin at pagsisihan at talikuran ang lahat ng aming mga ginagawang mali. At maglingkod ng buong puso, ng buong kalakasan, buong kaluluwa o Lord, sapagkat ito yung kalooban mo. Salamat o Diyos sa mga natatira po namin oras, kayo po ang mga unat gababay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.